Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila hindi na nga talaga tinatantanan itong si Tamba, si aka Tambaloslos Romualdez. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nagulantang nga sila sa isiniwalat ni Ka Eric. Dito natin makikita mga kaibigan na kilalan natin si Ka Eric na ito na tila isa ito noon na hindi umaasang-ayon sa gobyerno ng Pilipinas. Ngunit ngayon nga ay nagbalik loob at talagang ninalaglag ang mga mastermind ng mga aktivistang makakaliwang grupo at mga black propaganda na ito. Kaya naman talagang nagulat nga itong si Tambaloslos nang banggitin nga ni Ka Eric ang kanyang pangalan. Dito natin makikita mga kaibigan na matapos nga ang kanilang pag-iingay ay talagang buenaltahan nga ng maraming netizen, pati kang attorney, mga abogado at mga vlogger itong si Tambaloslos na ito matapos ang ginagawang paninira at sinasabi na siya lamang ang tama at ang kanyang boss at mga protector na mastermind. Kaya naman ngayon ay talagang natatameme na lang si Romualdez na ito dahil kahihiyan nga ang kanyang natatanggap at tumatahimik na dahil nga naman talagang totoo ang linalabas dahil may hawak nga silang ebidensya at magpapatunay sa mga karumal-dumal na ginagawa nila sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na di umano kasabwat pa niya si Liz Smag at si Kuting ng Norte na ito na kailangan talagang puksain ang masasamang tao na ito dahil ang kawawa dito ay ang taong bayan dahil ang mga pera nila ay binubulsa at ninanakaw lamang ng mga pulpolitiko na Tambaloslos na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bakit number 1 ka sa listahan? Ang ingay-ingay mo yata, girl. Kaya nga, alam mo, I demand a recount. Uy, napapanahon niyang recount daw. Anyway, moving on. Ang masasabi ko lang is, itong lista, alam nyo, pinagtatawa na namin itong listahan na to, no? Pero dapat natin pag-usapan yung relevance ng listahan na to. Kasi siguro yung mga sumusubaybay sa amin, you know, kay number 28, kay number 24, aware kayo dito sa listahan na to. Pero kung hindi kayo aware, itong listahan kasi na ito ay ginawa ito ng mga BM bloggers mercenaries, no? That's what they are. They are mercenaries at sila yung naglabas. Tapos ang konteksto kasi nito is after magsalita si DND Secretary Gibo Teodoro, yung mga pro-China raw na or nagsusulong daw ng naratibo ng China ay kanilang tutugisin, ipakukulong, kukurutin sa singit. So basically kung hindi ka sang-ayon sa kanila, pro-China ka. So yun yun. Tapos lumabas tong listahan na to. Kaya parang, sabi ko, number 1 ako, well, not so bad. Ganun pala yun. Yes, yun yung chop suey ingredients, no. Basically, actually dahil kasama nga dyan si Pebbles Duque, no. Hi Pebbles. Ang tawag niya dyan ay DDS 44. Kung may SAP 44 dati, ito naman yung DDS 44. Oo. So, pero syempre we have to take into account na napakadami na doon sa listahan na yon. Hindi naman na DDS, kaya medyo diba, mali yung perception ng iba. Tama si Sas na hindi nga yun dahil sa DDS yung nasa listahan, kundi anti-war or at least hindi natutuwa dito. Hindi sang-ayon. Hindi sang-ayon rather, dito sa anti-China policy ng administrasyon. Yon. Ewan ko. Hindi ko na nasundan yung sinasabi niyong dalawa.
na statement ni Secretary Gipo Teodoro, no? Pero feeling ko, hindi ako sure na yung gumawa ng listahan ay nasa ganoong klase ng pag-iisip. I think ang pag-iisip nila, kasi matagal na to eh. Alam alam to obviously ni number one kasi parating nandun siya doon sa wall nito. Para malaman lang natin kayo, baka mamaya nalilito kayo, no? Tinatawag din number 1, 24, 28. Ang number 1 po, pag sinabi nilang number 1, si Sas yun. Pag sinabi naman nilang 24, yun yung babae nandito sa gilid. Pag sinabi namang number 28, yun yung lalaki dito sa gilid. Kasi guys, kasama sila sa listahan. Silang tatlo guys nasa listahan. Number 24 yung babae, number 28 yung lalaki, si Sas naman number 1 naman. Alright? Para lang malaman nyo guys. Baka nalilito kayo kasi puro number yung tinatawag eh. Mga to, no? At saka kasi number 28, kilalang kilala yan. Kasi ilang taon na kung pinalutan yan. Oo. So feeling ko asar lang sila, no? Asar sila doon sa mga nasa listahan na yon, no? Yung mga Ensenada Warriors galit doon sa galit doon sa listahan na yon. Oo. So ikinabit lang nila. Ikinabit kasi ewan ko hindi ko talaga completely kilala tong mga to, no? Na curious lang ako nung pinadala sa akin yung listahan. Tapos ano tawag nito? Tiningnan ko briefly itong mga to. I don't really think they're capable of digesting itong China, US, Philippines thing, no? Ang alam ko lang galit sila. Kaaway niya, Hindi. I think nagiging masyadong generous si number 24 for even presuming that they could think. Nga naman, kasi ano ba, i-recap mo yung sinabi mo, number 24. Facts are facts. Hindi, ganito lang. Tama, sumasang-ay naman ako kay number 24 na wala talaga sila sa ganung pag-iisip. No? Gusto lang talaga nila gumawa ng listahan kasi nga kasi wala naman sumusubaybay sa kanila, no? So, sinubaybayan na lang talaga nila yung 44 na yun. Para, we don't know. Pero kasi, ang ano ko na doon sa konteksto is, kung meron mang itong listahan, magiging listahan itong si Gibo at yung National Security Council. Kasi nagbanggit na sila yung mga vloggers di ba? Yun yung eksena. So, most probably, ito yung kanilang magiging basehan ng mga vloggers. So, hindi natin alam kung it's by order ng kung sino unang itutumba or ano ba yung ordering na yan, no? Nakakaloka. So, it seems to me na hindi siguro kasi kung itutumba, mas mauuna si number 28 kaysa sa number 24 ganun ba yan? Dapat ba siya unahin? Pero baka nagkamali lang number 24, no? Ang kanilang mathematics. Diyos mio, we are assuming that they know basic arithmetic. They don't know it. Anyway, so ayun na nga, na ito na yung ginagawa nila. At kung nakikita nyo, di ba, lahat mercenary yung style nila na ang gagawin lang talaga nila is babarit talaga dinig. Gagawa talaga sila ng storya tungkol sa pagkatao mo, etc. And I think kayong dalawa nakaka-relate dyan dahil ginagawa din kayo ng storya, no? Yeah. So, ganun yung eksena nila. Ako naman, parang, Lord Almighty, parang, ano ba, i-copy and paste na lang yung ginawa ninyo in the last 6 years. Humingi na lang kayo ng file sa Dilawan. It's the same thing. Yeah. Hindi kaya nga, ano tawag nito, wala akong inano ko, tawag nito, sinilip ko yung mga walls.
walang walang substantial discussion of issues. So I don't really think that yung list na yon is a product of yung polemics o kung anumang diskusyon related dito sa problema ng Pilipinas at ng China at ng US. Kung hindi, meron silang bone to pick doon sa nakalista. So actually pag tiningnan mo siguro yan, baka at one time or another ay nakaaway nila sa mundo ng social media itong mga taong to, lalo na number 28, yan ang paborito nila. Hindi, actually kasi, Papi, tinignan ko yung listahan din. And a lot of those talaga, walang rhyme or reason na nandun kasi. Isa lang naman yung pinaka nasisilip ko na basis para ilagay doon sa listahan na yun. Kasi everybody knows in the kasi naging makalat itong na to itong falling out nitong mga to na particularly itong nag-post na to itong naglagay sa pader niya na mukha ring pader by the way. So yung nilagay niya mga tao doon sa listahan na yan ay binlock siya sa mga chats, sa chat groups ganyan. So tapos may grudge. Ibig sabihin grudge list na yon. Pero let's not discount yung sinasabi ni Sas na kasi gusto nito magpabida kasi nga KSP, di ba? So siguro nagsasuggest siya ng listahan. I think that is the purpose of that. Nagsuggest siya ng tao na ito tirahin nyo. Not just because meron grudge match, it's because Gibo is looking for people, for names. Well, meron naman talaga silang names, no? So parang, of course, sila yung kukuhanan ng names. Ganyan naman yan. That's how they work. And actually, hindi ko nga kilalang iba doon eh. Sabi, hindi kasi, that's the common thread kasi doon eh. Yung sinasabi nilang pro-China emerald. Basta hindi ka 100% sa naratibo ng gobyernong ito tungkol sa foreign policy, nandun ka sa listahan. I think that's tama si number 28. Yun yung common thread doon. Pag hindi ka awayin na natin ang China, ganyan. Pro-China ka, ganyan. So nandun kaya makikita mo yung eksena nila lately, no, talagang yun ang kanilang naratibo na they just want to make it appear na yung hindi sumasang-ayon sa naratibo nila ay propagandista ng Beijing, binabayaran ng Beijing or anti-Filipino, etc. And this is actually following. Pero hindi naman kasi sila ang unang nag-release ng listahan. Ang unang nag-release ng listahan ay ang National Endowment for Democracy, which is a CIA front. No? It's a CIA legal front. So nung June, nag-publish sila ng tinatawag nilang countering this disinformation of the Communist Party of China. So that's the progression, no? Progression ng mga and true enough, they are echoing the CIA line na eto, mga nagsasalitang ito ay propagandista ng Beijing. Pero syempre nagdadagdag pa sila ng mga bagong pangalan kasi nga they really want Filipinos to have one just central source of message, which is the government. And this is exactly what happened in Europe before the Ukraine crisis started. Sinara nila talaga everything na related sa Russia, coming from Russia. Sira na rin nila yung incoming information, and anyone na hindi sang-ayon doon sa naratibo ng NATO, you will be suspected of being a propagandist
of of Russia. Moscow. Yeah. Moscow. And I also, know may someone listahan. in that- May listahan yan, Sas, na lumabas May listahan din. And all of those people died. Pero teka lang, hindi. Grabe. I can see Yun ang totoo dun eh. Sorry. most of the names kasi dito, hindi ko kilala, sa totoo lang. Most of the names hindi ko kilala. Yung some of the names, kilala ko because they are public personalities. Pero yung social media parts, hindi ako familiar sa kanila. But I don't want to mention names, pero I can identify several, no? Siguro aabot pa ng ng 10 names na I don't really think, kasi paminsan-minsan sinisilip ko yung mga wall nila, no? Some of them Yes, kasi are my social media friends. They never talk about China. They never talk about China. They never talk about yung situation na yun, ano? So ang feeling Hindi man ko, lang nga antagonistic sa admin eh. Yun nga yung nakakatawa eh. yun pa. So feeling ko, tama si Sas, I think baka ang pinagsimulan nito is a small list of yung mga American colony traitor. At ako feeling ko, nagsimula ito sa list of one. Nagsimula sa list of one. Sa pagkahaba-habang listahan ng isang tao, which is number 1. No? Tapos, parang feeling ko, dinagdagan kasi may mga may mga personal na well, hindi naman personal din na personal, pero yung social media na asar sila, no? Pero at the same time naging personal kasi parang feeling nila kapag inaatake yung idolo nila, no? Or yung source of livelihood nila, no? Pag inaatake na ganyan, it now becomes a personal affront to them, no? Yeah. So ako actually number 24, dito sila nabubuhay. So hindi sila inaatake. So dito sila nabubuhay sa paggawa ng mga ganitong intriga. You know, kasi nga doon naman talaga sila magaling, no, gumawa ng intriga. Hello po. Hindi sila katulad ni number 24 na pag binanggit mo si number 24 ay pupunta ako sa wall ni number 24 dahil gusto ko makabasa ng mga about Philippine history or mga ganyang historical analysis. Wala naman ganyan. Or pupunta ako sa wall ni number 28 kasi si number 28 mahalay. Walang gano'n, no? Ang tawag dyan, wala silang, kumbaga sa writer, they don't have a voice. You know, that's the term for it. They don't have a specific voice. So ang gagawa na lang nila, gumawa na lang sila ng intriga. Kasi nga naman, ano ba isusulat nila? Yung isa nagbebenta lang naman ng beauty product. Yung isa baklang production design. Ikaw alam ko na kung bakit ikaw ang number 1 sa list. It's amazing, no? Kasi si number 1, alam niya pa yung mga pinagkakaanohan nitong mga to. May mga nag-feed. Kaya ikaw ang number 1 talaga, di ba? We are not worthy. Sakto na ako doon sa 28 kasi ako sa totoo lang, super wapakels ako sa existence nila. Hindi ako feeling ko yung isa ng dating baklang production designer na wala namang career. Yung isa naman, let's just call a spade, no? Yung isa naman, dati raw siyang scriptwriter na 5,000, $3,000 per month. Tapos nung sinabi ko magpakita ka nga ng income tax return, bigyan na din housewife na lang. So, housewife, correct. Kaya nga feeling ko, nagsimula nga ako, ang suspecha ko talaga, this is a very long list of one names. Number 1. Doon nagsimula yung feeling ko.
Pero, siyempre, pangit naman kung ang listahan mo is just a list of one name, no? So nagdagdag sila. So meron silang committee. Ano to committee na sa mo? Nagtitinda ng ano yan? May committee sila. Makeup products. Yung Beauty products! Oh. Oo. Changge, okay. Changge vendors, okay. So nagkaroon sila ng committee na gano'n. And they decided kasi I suspect, no? And ako feeling ko this is accurate. I suspect yung members ng committee na yon have no clue about West Philippines, China. Wala silang clue dyan. So parang gawa tayo ng list kasi nakakaya naman na yung list natin is just a list of one person. Diba? So gagawa sila ng list tapos lahat ng kinabubuisitan nila social media. Kasi ako personally, I think alam ko may nagalit sa akin dyan sa committee na yan because 2021, ako openly na-admit ko naman to, 2021, just like everybody, o majority ng mga vloggers, almost tempted na ako noon, almost going to the BBM camp na ako. Kaso lumabas nga, di ba, as Presidente Duterte. Tapos biglang, I think number 28 yun din ang story di ba, no? Things came to a screeching halt kasi, teka lang, di ba? Nagsalita si Presidente Duterte kasi, at that point, and I'll be honest with this, at kilala ko yung parents, no? Ferdinand Sr., Imelda, kilala ko yan. Pero I have to be honest, frankly, I know very little about the son. Ferdinand Jr. Wala talaga ako to be honest, I knew very little, no? So, kumbaga, yung mga issues na later on naglabasan about the son, hindi ko alam yun. I'll be honest, ha? Correct. Hindi ko alam yun. So nung naglabas si Presidente Duterte, di ba? Nung kanyang reasons na, teka lang, magdahan muna kayo dito. Actually, nagulat ako kasi yung mga things na yun na binanggit ni Presidente Duterte, for the first time ko narinig yun. For the first time ko narinig. Diba? So I think, ko na nun kasi before 2021, before October 2021 na yun, anti-dilaw talaga ako, and I was saying good things na about the Marcoses. If people remember nga, lumabas pa ako dun sa yung 100th birthday ni yung 100th birthday video ni Ferdinand Sr. I was the historian there Nandun si Dr. Clarita Carlos, sa mga yung birthday ni 2017 video yun para sa 100th birthday ni Ferdinand Sr., no? That explains why. Kaya pala ang target nila ikaw ang makuha para sa kanilang campaign na historiador. Friendly na ako nun. Kasi I also tell people I voted for BBM as Vice President in 2016, no? Kaya lang talaga, things came to a screeching halt nung si Presidente Duterte came out with things to say about BBM. So parang feel at that point, kasi nakita ko yun doon sa kabila kong account, yung dinilit ko na yes. account. Ang daming nagalit sa akin doon, tapos daming nag-a-atake sa akin for biglang nag-turn around ako Bigla ako nag-turn around, nagalit sila sa akin noon. So things they were attacked. Kasi itong West Philippine Sea, itong China, no, and I mean, I'm saying na I'm all for mag-usap tayo with China, ganun. Pero I hardly think na yung mga posts ko would be considered pro-China, no? Kasi ako sinasabi ko, maghintay tayo hanggang tayo ay lumakas. Kaya sabi ko, approve ako dun sa AFP modernization ni Presidente Duterte hanggang sa magkaroon tayo ng credible blah blah blah. Let's just, play along with the players. Huwag muna tayo maging antagonist.
Yeah, ilang beses na natin itong pinag-usapan tong issue na to, and we have been, this is actually a rehash now of everything that we have said before. Pare-pareho tayo, hindi tayo pro-China. Ako, isa lang. Napakasimple lang. Ayoko ng giyera. Ayoko ng conflict. Hindi natin kailangan yun right now. Ikaw, ganun din ang sinasabi nyo. Pareho kayo ni Sa sinasabi ninyo, we are nothing. We cannot even manufacture anything inside the country. How can we be superpower? Or how can we even be a power at all, no? Ano kasi nila, no? Ang ano kasi nila is, ang tingin kasi nila, pag sinasalungat yung sinasabi nila, ang tingin kasi nila is, ibigay na lang natin sa China. Yaan ang kanilang interpretation, no? Eh mga hindot, ay, ano ba sabihin ko yun? Sorry. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang katapangan nga ni Ka Eric na talagang banggitin ang pangalan ni aka Tambalos Los Romualdez na ito matapos nga magsalita at hamunin ni former President Rodrigo Duterte na Matambalos Los na ito na magpa-audit sila sa COA at ilabas ang mga resibo kung saan nga ba talaga napunta ang pera ng taong bayan. Ay talagang natahimik sila dahil alam nila na mas malaki pa ang kanilang binubulsa kaysa tinutulong sa taong bayan. Ang nakakalungkot dito, ang alam siguro ng karamihan na ating kababayan ay maraming nagagawa ang mga tambaluslos na ito, ngunit hindi nila alam ang budget ay mas malaki at halos kalahati pa ang kinukuha nila at binubulsa ng mga tambaluslos na ito na hindi pinapalabas sa mainstream media. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.